So mga par, matapos nga pong hindi masyadong magandang bakbakan ni Naoya Inoue sa naging laban nito kontra kay Murodjon Akhmadaleb, nanalo lamang ito via decision at hindi knockout. Kung saan marami ang nagsasabi mga idol na may phobia na daw si Inoue sa bakbakan, kaya nakipaglaban daw ito kay Akhmadaleb na malayuan matapos ang sunod-sunod nito na paggapang sa lona sa naging laban niya kay Sanchez at Cardenas. Bagamat wala naman dito reklamo mga idol ang batikan trainer na si Timothy Bradley sa panibagong estilo ni Inoue sa bakbakan. Natural lang daw ito mga boss na gumamit ito ng ibang estilo sa bakbakan, lalo pa kapag hindi na safe ang estilo mo dahil palagi kang bumabagsak sa lona. Bili pa rin si Bradley mga idol kay Inoue. Isa pa rin daw ito sa pinakamagaling na fighters sa ngayong generation. Pero advice ni Bradley kay Inoue, huwag daw nito tangkain na labanan ng WBO featherweight champion Rafael Espinosa. Masisira lang daw ang record nito sa Meksikano. Alam ni Bradley na ibang breed itong si Inoue, pero meron level daw ang boxing sports mga idol. At nakikita nito na hindi kaya ni Inoue ang level na meron si Espinosa sa bakbakan. Papanig daw mga idol si Bradley kay Inoue kung kalaban nito ang ibang kampiyon sa 126 pounds. Pero pagdating kay Espinosa, masasabi nito na delikado talaga nga abutin ni Inoue dito. Well, dahil nga sa mga sinabi ni Bradley mga idol, nalampaso si Inoue kay Espinosa, bigla naman natin naalala mga idol na minsan hindi ito sinabi ni Bradley sa panahon ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Dahil kagaya ni Inoue mga idol, si Pacman galing sa mababang divisyon, kasing tangkad nito si Inoue, pero never sinabi ni Bradley mga idol na hindi kaya ni Pacman ang laban kontra sa mga higante. Pinaburan pa talaga ni Bradley si Pacman na manalo, lalo na sa naging laban ni Pacman kay Chris Algieri, na di masamak na mas mabagsik ito kumpara kay Rafael Espinosa. 100% tiwalang-tiwala talaga si Bradley na manalo dito si Pacman. Dito natin malalaman mga idol ang diferensya ng level ni Inoue at Manny Pacquiao sa kanilang prime, at isa sa mga nakikita natin na dahilan mga idol kung bakit mas tiwala si Bradley kay Pacman dahil hindi kailangan ni Pacman baguhin ang kanyang estilo kagaya sa pag-iba ni Inoue sa galawan nito, at sa halip mga idol ini-improve lang ni Pacman ang kanyang galawan para mas lalo itong lumakas. Samantala matapos nga po sabihin ng dating promoter ng John Rolito Casimero na si Masayuki Ito na hindi daw mahirap talunin si Cuadro Alas dahil mahina daw ang stamina nito sa bakbakan. Sa katunayan nito mga idol, nag-advise pa si Ito kay Kiyonosuke Kamida na birahin si Cuadro Alas sa kanyang bodega para mabilis ito manghina at kapusin ng hangin. Bagamat sa bagong update naman po sa training ni Kamida mga idol para sa laban nito kay Cuadro Alas, tila sa lumat ang posible mangyari dito mga idol. Mukhang ang hininga ni Kamida hindi tatagal kay Casimero. Umayaw kasi ito mga idol sa kanyang sparring matapos matamaan ng solid na kamao ng kanyang training body. Partida pa yan mga idol, kapal pa na gloves ang gamit nito. Paano na lang kaya kung si Cuadro Alas ang makatama kay Kamida na di masamak na mas malakas ito mga idol, lalo pa kung suot ni Casimero ang signature gloves ng ating pambansang kamaong Manny Pacquiao na Cleto Reyes na siyang sinuot ni Casimero sa laban nito kontra kay Saul Sanchez, kung saan niya ito pinatulog sa round 1 pa lamang. Well, malamang totoong sinabi ni Casimero mga idol na mabilis niya nang tatapusin ng laban nito kay Kamida dahil bukod na mahilig ito makipaglaban ng harapan, medyo manipis daw itong si Kamida at hindi daw ito mahirap patiklopin sa bakbakan.